Wala nang silbi ang babaeng yan, Paulo. Isang kasangkapan na lamang siya na nagamit na natin para makuha ang tiwala ng mga board members na tapat pa rin sa yumaong ama niya. Ngayong hawak na natin ang lagda nila, maaari mo na siyang itapon na parang basahang marumi. Ang boses ni Doña Aurora ay parang talim ng kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Malamig, walang emosyon, at punong-puno ng panghahamak. Sumandal si Talia sa pader ng kusina, halos hindi makahinga habang ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang pinggan ng mainit pang adobo, ang paboritong ulam ni Paulo na maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras. Iyon ang kanilang 3 anibersaryo at ginamit niya ang huling 500 piso sa kanyang pitaka para lamang maipagdiwang ang gabing ito. Ang suot niyang kupas na apron ay basa pa ng pawis, isang simbolo ng kanyang walang sawang pagsisilbi sa lalaking inakala niyang magliligtas sa kanya mula sa kahirapan. Pero ina, paano kung malaman niya ang totoo tungkol sa kanyang ama? Paano kung maghinala siya? Ang boses ni Paulo, ang boses na dati ay bumubulong ng mga pangako ng walang hanggang pag-ibig, ay maririnig na ngayon na puno ng kaba, ngunit walang bakas ng pagsisisi. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ng matandang babae. Huwag kang maging hangal. Sino ang maniniwala sa isang babaeng wala ng pamilya at walang pera? Namatay ang kanyang ama dahil sa sakit at walang nakakaalam na ako mismo ang nag-utos na palitan ang kanyang mga gamot para dahan-dahang manghina ang kanyang puso. Ang grand heritage ay sa atin na, Paulo. Si Nikki ang kailangan mo ngayon, ang anak ng bilyonaryong magliligtas sa ating kumpanya, hindi ang isang Talia na palamunin lamang natin. Admission ba? Sa loob ng kusina, dahan-dahang lumuwag ang kapit ni Talia sa pinggang hawak niya. Ang porselana ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. At nang tumama ito sa sahig, ang tunog ng pagkabasag ay tila eko ng sarili niyang buhay na nagkapira-piraso sa isang saglit. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak ng malakas. Sa halip, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging yelo, nanunuot sa kanyang balat, giniginaw ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, mahapdi at tuyo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang lalaking pinagtrabahuhan niya gabi at araw para lamang makapagtapos ng pag-aaral, ay ang parehong tao na naging kasabwat sa pagpatay sa tanging mahal niya sa buhay. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagtitiis sa pang-aalipusta ni Doña Aurora sa loob ng 3 taon ay isa lamang mahabang panaginip na nauwi sa isang malagim na bangungot. Naramdaman ni Talia ang init ng kanyang sariling mga luha na dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blangko. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning kapag tinitingnan si Paulo, ay naging maputla at walang buhay. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na may mga paso mula sa pagluluto at mga kalyo mula sa gawaing bahay. Para kanino ang lahat ng ito? Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na tila sumusumbat sa kanyang sariling kahangalan. Ganito ba kababaw ang halaga ng aking pag-ibig, na ang katumbas lamang nito ay isang pirasong papel at isang kumpanyang ninakaw mula sa aking mga kamay? Sa gitna ng kadiliman ng kusina, tumayo si Talia ng matuwid sa gitna ng mga basag na pinggan. Ang sakit na nararamdaman niya ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas matindi, isang bagay na mas madilim. Hindi ito galit na sumasabog, kundi isang malamig na determinasyon na nanunuot sa kanyang mga buto. Narinig niya ang mga hakbang ni Paulo na palapit sa kusina. Ang bawat tunog ng sapatos nito sa sahig
ay parang bilang ng mga huling sandali ng kanyang pagiging biktima. Huminga ng malalim si Talia, pinalis ang kanyang mga luha gamit ang dulo ng kanyang maruming apron at pilit na ibinalik ang maskara ng isang masunuring asawa. Kahit na ang kanyang puso ay isa ng libingan ng mga patay na paangarap. Talia, bakit gising ka pa? Anong nangyari dito? Tanong ni Paulo pagpasok sa pintuan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng huwad na pag-aalala na dati ay nagpapalambot sa puso ni Talia. Tumingin si Talia sa mga mata ni Paulo at sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang lalaking mahal niya. Ang nakita niya ay isang halimaw na nakasuot ng tupa. Nabasag ang pinggan, Paulo? Sagot niya sa isang boses na kasing lamig ng kamatayan. Pero huwag kang mag-alala. Dahan-dahan ko itong lilikpitin. Lahat ng kalat, lahat ng dumi, sisiguraduhin kong malilinis ko bago sumapit ang umaga. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong. Unti-unting lumalakas, tila nakikiramay sa isang babaeng namatay ang puso, ngunit muling isisilang para sa isang layunin na mas matindi pa sa pag-ibig. Ang hirap sa'yo, Talia. Masyado kang clumsy. Pati ba naman simpleng paglilinis ng kusina, hindi mo magawa ng maayos? Ang boses ni Paulo ay puno ng pagkairita. Malayo sa malambing na tono na ginagamit niya kapag may kailangan siya. Hindi man lang niya tinulungan ang babaeng nakaluhod sa sahig, namumulot ng mga basag na porselana habang ang mga daliri nito ay nagsisimula ng dumugo. Tumitig si Talia sa isang matalim na piraso ng plato. Gusto niyang isigaw ang lahat ng narinig niya. Gusto niyang itarak ang pirasong yon sa dibdib ng lalaking nasa harap niya. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang tanging naririnig sa loob ng bahay ay ang malakas na paghampas ng ulan sa bubong. Isang ingay na tila sumasabay sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Pasensya na, Paulo. Marami lang akong iniisip. Mahinang sagot niya. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi na nag-abalang sumagot si Paulo. Nagsuot ito ng kanyang mamahaling jacket at tumingin sa salamin. Inaayos ang kanyang buhok na parang walang nangyaring masama. Alis muna ako. May emergency meeting sa hotel. Huwag mo na akong hintayin. Sabi nito bago tuluyang lumabas ng pinto. Iniwan si Talia sa gitna ng kadiliman at sa amoy ng sunog na pag-ibig. Nang marinig ni Talia ang pag-alis ng sasakyan, doon lamang siya bumigay. Ang bawat hikbi na pinigilan niya ay lumabas ng walang boses. Tanging ang panginginig ng kanyang balikat ang nagpapakita ng kanyang pagdurusa. Tumayo siya, binaliwala ang hapdi ng kanyang mga sugat at kinuha ang kanyang lumang payong. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit alam niyang hindi na siya maaaring manatili sa bahay na yon. Isang bahay na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at dugo ng kanyang ama. Naglalakad siya sa ilalim ng malakas na ulan. Ang bawat hakbang ay tila isang pakikipaglaban sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang tubig ay nanunuot sa kanyang damit. Giniginaw ang kanyang katawan. Ngunit ang apoy ng puot sa kanyang dibdib ay mas lalong nag-aalab. Huminto siya sa harap ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng sementeryo, kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Isang lalaki ang nakatayo doon. May hawak na itim na payong, tila hinihintay ang kanyang pagdating. Si Rafael, ang lalaking kinatatakutan ng mga Valdez. Ang demonyo sa paningin ni Doña Aurora dahil sa talino nito sa negosyo at sa kapangyarihang unti-unting lumalamon sa Grand Heritage. Basang-basa ka, Talia. Hindi mo dapat pinahihirapan ang iyong sarili para sa mga taong matagal ka nang pinatay sa isip nila. Ang boses ni Rafael ay malalim, tila isang mahinang kulog na nagpapatigil sa mundo ni Talia. Tumingala si Talia, ang mga patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Alam mo ang totoo, di ba? Alam mong pinatay nila ang tatay ko. Lumapit si Rafael. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng basang lupa ay tila isang bawal na gamot na nagpapakalma sa nanginginig na sistema ni Talia.
Inabot niya ang payong sa babae. Ang kanilang mga balat ay nagkadikit ng sandali. Isang kuryente ng takot at pag-asa ang dumaloy sa katawan ni Talia. Alam ko ang lahat, Talia. Alam ko ang bawat dumi sa kuko ng mga Valdez. Pero ang tanong ay, ano ang balak mong gawin? Mananatili ka bang biktima? O gusto mong makitang lumuluhan ng dugo ang mga taong kumuha ng lahat sa iyo? Seryoso ang mga mata ni Rafael, tila binabasa ang bawat hibla ng kaluluwa ni Talia. Wala na akong kahit ano, Rafael. Wala na akong pera, wala na akong dangal, wala na akong pamilya. Paano ako lalaban? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labas ng mga labi ni Rafael, isang ngiting puno ng panganib. Mayroon ka pang isang bagay na hindi nila nakuha, ang iyong galit. At iyon ang pinakamalakas na sandata kung gagamitin mo sa tamang paraan. Hinawakan niya ang baba ni Talia. Pinilit itong tumingin sa kanya ng diretsyo. Maaari kitang tulungan. Bibigyan kita ng kapangyarihan, bibigyan kita ng yaman, at ibabalik ko sa iyo ang grand heritage, pero may kapalit ang lahat ng ito. Napahinto ang hininga ni Talia. Alam niya ang ibig sabihin nito. Sa mundo ng mga makapangyarihan, walang ibinibigay ng libre. Anong kapalit? Dahan-dahang inilapit ni Rafael ang kanyang muka sa tainga ni Talia. Ang kanyang mainit na hininga ay nagpapatindig ng balahibo ng babae sa gitna ng ginaw. Ang kanyang boses ay tila isang madilim na awit na nag-aanyaya sa kanya sa impyerno. Ibibigay mo sa akin ang iyong katapatan at ang iyong sarili. Magiging anino kita sa gabi at magiging sandata kita sa araw. Gagamitin natin ang bawat isa para durugin sila. Lumayo ng bahagya si Rafael at tiningnan ang namumutlang mukha ni Talia. Handa ka na bang isuko ang iyong dangal para mapabagsak sila? Handa ka bang maging masama para makuha ang katarungan? Tumingin si Talia sa madilim na langit. Pagkatapos ay sa puntod ng kanyang ama na bahagyang natatabunan ng putik. Sa isip niya, narinig niya ang tawa ni Doña Aurora at ang mapait na boses ni Paulo. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng liwanag, ay dahan-dahang nilalamon ng isang itim na tinta ng paghihiganti. Gawin mo akong kahit ano, Rafael, ang sagot ni Talia. Ang boses ay matatag na at wala ng pag-aalinlangan. Kahit ang kaluluwa ko, kuhanin mo. Basta't makita ko lang silang nagmamakaawa sa paanan ko. Tumango si Rafael, isang matagumpay na kislap ang lumabas sa kanyang mga mata. Kung gayon, welcome to the dark side, Talia. Simula ngayong gabi, wala na ang babaeng api. Isang bagong Talia ang isisilang. Isang Talia na hindi nila kayang kontrolin. Pinaandar ni Rafael ang kanyang sasakyan at habang papaalis sila sa sementeryo, hindi napansin ni Talia na may isang pares ng mga mata ang nanonood sa kanila. Mula sa malayo, isang taong may hawak na cellphone at lihim na kinukunan ng kanilang bawat galaw. Talia, dahan-dahan naman sa pag-aayos ng laylayan ng gown ko. Baka mahila mo ang mga mamahaling beads. Hindi mo yan mababayaran kahit ibenta mo pa ang buong pagkatao mo. Ang boses ni Nikki ay tila isang matinis na tunog na bumabasag sa katahimikan ng malaking silid. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang maliit na entablado. Suot ang isang naglalakihang wedding gown na gawa sa pinakamahal na sutla, isang damit na dapat sana ay para kay Talia kung hindi lamang ninakaw ng tadhana at ng mga taong nasa harap niya ang kanyang buhay. Nakaluhod si Talia sa paanan ni Nikki. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang inaayos ang mahabang tela. Ang bawat tahi ng puting sutla ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang palad. Isang paalaala ng kanyang kasalukuyang kahihiyan. Hayaan mo na siya, Nikki. Ganyan talaga ang mga taong lumaki sa hirap. Hindi alam kung paano humawak ng mga bagay na may klase. Dagdag ni Doña Aurora habang humihigop ng tsa sa gilid. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at puno ng pandidiri habang nakatingin kay Talia. Magpasalamat ka na lang, Talia, at hinayaan ka pa naming manatili dito
bilang assistant ni Nikki para sa kasal. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Yumuko ng lalo si Talia, hinahayaan ang kanyang mahabang buhok na takpan ng kanyang mukha. Sa ilalim ng kanyang mga mata, ang puot ay tila isang itim na dagat na nagbabadyang umapaw. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang perang pambili ng gown na yon ay galing sa pawis ng kanyang ama, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nakakulong sa rehas, pilit na kumakawala sa bawat pintig na puno ng sakit. Ang bawat pangiinsulto ay iniipon niya, ginagawa niyang bala para sa sandaling darating ang kanyang paghihiganti. Pagkatapos ng ilang oras na pagpapahirap, pinayagan din siyang makabalik sa kanyang maliit at madilim na silid sa likod ng mansyon. Ito ang silid na dati ay bodega, malamig at amoy alikabok. Ngunit dito, sa gitna ng kadiliman, doon lamang siya nagkakaroon ng pagkakataong maging ang tunay na Talia. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na burner phone na ibinigay ni Rafael na itinatago niya sa loob ng isang butas sa kanyang lumang kutsyon. Ang bawat mensahe mula kay Rafael ay tila isang sikretong lason na nagbibigay sa kanya ng lakas. Tandaan mo ang bawat pangalang binanggit nila kanina. Ang bawat dokumentong nakita mo sa lamesa ni Paulo. Iyan ang susi natin. Basa niya sa huling mensahe. Ipiniit ni Talia ang kanyang mga mata. Inaalala ang bawat detalye ng mga papeles na pasimple niyang tinignan habang naglilinis ng opisina ni Paulo kaninang umaga. Ang mga transaksyon sa Grand Heritage, ang mga pirma na tila peke, at ang mga pangalan ng mga dayuhang kumpanya na ginagamit ni Doña Aurora para itago ang kanilang mga ilegal na gawain. Ang lahat ng ito ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan, isang puzzle ng kasamaan na siya mismo ang bubuwag. Naramdaman niya ang init ng kanyang hininga sa loob ng silid. Ang bawat buntong hininga ay puno ng pagtitimpi. Ang kanyang balatkayo ay unti-unti nang nagiging mabigat. Ang pagpapanggap na isang sunod-sunuran, ang pagtanggap sa bawat sampal ng salita, ay tila isang dahan-dahang pagpapakamatay ng kanyang dating sarili. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang hapdi ng kanyang mga kalyo, naalala niya ang pangako ni Rafael, "Iibabalik ko sa iyo ang lahat." Biglang narinig ni Talia ang mabibigat na hakbang sa labas ng kanyang pinto. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa loob ng kanyang apron. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Paulo, amoy alak, at tila mainit ang ulo. Tumingin siya kay Talia na may halong pagnanasa at galit. "Anong ginagawa mo dito sa dilim? Bakit hindi ka pa natutulog? Maaga pa ang gising mo bukas para asikasuhin ang mga bisita ni Nikki." Singhal nito habang papalapit sa kanya. Umatras si Talia, ramdam ang bigat ng presensya ng lalaki. "Matutulog na po ako, Paulo." Mahinang sagot niya, ngunit hindi tumigil si Paulo. Hinawakan niya ang braso ni Talia at hinila ito papalapit. "Alam mo, Talia, minsan iniisip ko kung nagsisisi ka ba na hindi tayo natuloy. Tignan mo ang sarili mo ngayon, isang katulong sa sarili mong pangarap." Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Talia ang pag-vibrate ng cellphone sa loob ng kanyang apron. Isang tawag na maaaring magmula kay Rafael. Ang tunog ng pag-vibrate ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. "Ano yon? Ano yung tumutunog sa bulsa mo?" Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba, patungo sa apron ni Talia. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Nanigas si Talia. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa kanyang lalamunan habang nakatingin sa kamay ni Paulo na isang pulgada na lamang ang layo mula sa kanyang lihim. "Akala mo ba ay may maitatago ka sa akin, Talia? Sa pamamahay na ito, bawat hininga mo ay pag-aari ko."
Ang boses ni Paulo ay puno ng pagmamataas, isang uri ng kapangyarihang ipinaparamdam niya sa babaeng dati niyang pinangakuan ng langit. Ang kanyang kamay ay marahas, na dumako sa bulsa ng apron ni Talia. Ang kanyang mga daliri ay tila mga kuko ng agila na handang lapain ang anumang lihim na itinatago nito. Sa loob ng kanyang dibdib, ang puso ni Talia ay tila isang batingaw na mabilis ang pagpalo. Bawat pintig ay naghahatid ng lamig sa kanyang mga dulo ng daliri. Ang pagyanig ng cellphone sa loob ng kanyang bulsa ay tila isang mabilis na tibok ng insektong nagpupumiglas na lumabas. Sa isang iglap, kinuha ni Talia ang lahat ng kanyang lakas. Mabilis siyang yumuko at hinawakan ng kanyang tiyan, kasabay ng isang mahinang ungol ng sakit. Paulo, ang tiyan ko, tila may pumipilipit sa loob. Mahinang daing niya, ang kanyang mukha ay pilit na pinatitirik, habang ang butil ng malamig na pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Ang kanyang kabilang kamay ay pasimpleng pinatay ang tawag sa loob ng kanyang bulsa. Ang bawat galaw ay maingat at puno ng takot. Tumigil ang kamay ni Paulo. Ang hinala sa kanyang mga mata ay napalitan ng pandidiri. Kahit kailan talaga, Talia, napakahina ng iyong katawan, nakakawalang gana. Padabog niyang binitawan ang braso ng babae at lumayo. Tila ayaw mahawahan ng anumang sakit. Ayusin mo ang iyong sarili. Ayaw ni Ina ng mga taong sakitin sa loob ng mansyon, isang abala ka lamang. Nang marinig ni Talia ang marahas na pagsara ng pinto, dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang hininga na kanina pa pinipigil ay lumabas sa isang mahabang buntong hininga na puno ng panginginig. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila naging jelo sa sobrang takot. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang larong ito? Hanggang kailan ko kayang itago ang apoy sa loob ng aking dibdib bago ako nito tupukin? Kinabukasan, sa ilalim ng utos ni Rafael, nagtungo si Talia sa isang lumang bahagi ng lungsod, kung saan ang mga gusali ay tila mga kalansay na lamang ng nakaraan. Doon niya matatagpuan ang dating abogado ng kanyang ama, si Attorney Mendoza, isang lalaking matagal nang nagtatago sa anino ng takot. Sa loob ng isang maliit na opisina na amoy lumang papel at alikabok, iniabot sa kanya ng matanda ang isang kupas na envelope. Ito ang huling habili ng iyong ama, Talia. Hindi ko ito nailabas noon dahil alam kong papatayin nila ako. Pero ngayong narito ka na, oras na para malaman mo ang katotohanang pilit nilang ibinaon sa lupa. Nanginig ang mga kamay ni Talia habang binubuksan ng sobre. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay tila isang tinig na bumubulong mula sa kabilang buhay. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang magtitiwala sa kahit sinong may apelyidong Valdez. Ang pagkakaibigang ipinapakita nila ay isang bitag lamang. Ang Grand Heritage ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ang ating dugo at pawis na nais nilang inumin hanggang sa tayo ay matuyo. Ang bawat salita sa papel ay tila mga patak ng asido na dumidikit sa kaluluwa ni Talia. Nalaman niya mula sa sulat na bago mamatay ang kanyang ama, sa pilitan itong pinapirma sa isang kasunduan na naglilipat ng lahat ng ari-arian sa pamilya Valdez kapalit ng kaligtasan ni Talia. Isang sakripisyo na binaliwala lamang ng mga halimaw na yon. May isa pang dokumento, Talia. Mahinang sabi ni Attorney Mendoza, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nalalaglag. Ang tunay na testamento na nagsasabing, ikaw ang tanging may-ari ng lahat. Itinago ko ito sa isang lugar na hindi nila may isip. Pero mag-iingat ka dahil hindi lamang sila ang naghahanap nito. Habang lumalabas ng opisina, naramdaman ni Talia ang isang mabigat na titig sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila may sumasabay na ritmo. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa kabilang kalsada. Mabilis siyang naglakad. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis sa kaba.
Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Rafael. Ngunit bago pa niya mapindot ang numero, isang kamay ang biglang tumakip sa kanyang bibig mula sa likuran at hinila siya sa isang madilim na eskinita. Huwag kang sisigaw kung gusto mo pang makita ang bukas. Isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang tainga. Isang boses na hindi kay Rafael, kundi isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Isang boses na nagmula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Huwag kang malikot, Talia. Mas lalong mahahalata na may itinatago ka kung patuloy kang mangangatog sa takot. Ang boses na yon ay hindi isang banta, kundi isang pamilyar na kumpas ng awtoridad na nagpatahimik sa naghuhumiyaw na puso ni Talia. Dahan-dahang binitiwan ng lalaki ang kanyang bibig at sa malamlam na liwanag ng eskinita, sumilay ang matatalas na mata ni Rafa. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila isang estatwang inukit mula sa pinakamalamig na bato, ngunit ang init ng kanyang mga kamay na nananatili sa balikat ni Talia ay nagbibigay ng kakaibang seguridad. Rafael, akala ko kung sino na. Mahinang bulong ni Talia, ang kanyang hininga ay unti-unting bumabalik sa normal na ritmo. May sumusunod sa iyo, isang itim na sasakyan na kanina pa nagmamanman mula sa opisina ng abogado. Diretsong sabi ni Rafael habang hinihila siya patungo sa isang nakatagong sasakyan. Hindi pa ligtas ang mga dokumentong hawak mo at mas lalong hindi ka ligtas kung babalik ka sa mansyon ng ganito ang hitsura. Dinala ni Rafael si Talia sa isang lihim na tahanan sa labas ng lungsod. Isang bahay na napapalibutan ng matatandang puno at tila malayo sa ingay ng mundo. Sa loob, ang bango ng sariwang kape at ang amoy ng lumang kahoy ay nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa naguguluhang isipan ni Talia. Naupo siya sa isang malambot na sofa. Ramdam ang pagod na tila ngayon pa lamang bumubuhos sa kanyang bumubuhos sa kanyang buong katawan. Lumapit si Rafael na may hawak na maliit na medical kit. Napansin niya ang gasgas sa braso ni Talia na nakuha nito nang mahila siya sa eskinita. Walang salita. Lumuhod ang makapangyarihang lalaki sa harap ni Talia. Isang tanawing hindi sukat akalain ng sinuman. Ang tigre ng Makati, nakaluhod sa paanan ng isang babaeng itinuturing na katulong ng iba. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat ni Talia. Ang hapdi ng alkohol ay binaliwala ng babae dahil mas nangingibabaw ang pakiramdam ng malalambot na daliri ni Rafael na dahan-dahang humahaplos sa kanyang balat. Bawat galaw ni Rafael ay puno ng ingat, tila ba isa siyang mamahaling kristal na madaling mabasag. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang, kundi puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng kanilang mga labi. Bakit mo ito ginagawa, Rafael? Mahinang tanong ni Talia habang nakatingin sa nakayukong ulo ng lalaki. Bakit kailangang ikaw mismo ang mag-alaga sa akin? Isang kasunduan lang ang mayroon tayo. Huminto si Rafael sa kanyang ginagawa at dahan-dahang tumingala. Ang layo ng kanilang mga muka ay sapat na lamang para maramdaman ang init ng bawat hininga. Dahil sa mundong ito, Talia, ikaw lang ang tanging bagay na totoo para sa akin. Ang lahat ay laro, ang lahat ay negosyo, pero ang bawat patak ng luha mo, bawat sugat mo, ay parang sarili kong laman na hinihiwa. Inilapit ni Rafael ang kanyang kamay sa mukha ni Talia, dahan-dahang hinawi ang ilang hibla ng buhok na nakaharang sa kanyang mga mata. Ang tensyon sa hangin ay tila isang kuryenteng bumabalot sa kanila, naglalapit sa kanilang mga kaluluwa sa kabila ng madilim na layunin ng kanilang alyansa. Ang mga mata ni Rafael ay naglalakbay sa mga labi ni Talia, isang pagnanasa na hinaluan ng matinding pangungulila. Unti-unting lumapit ang mukha ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Nagtatanong kung maaari bang lumampas sa hangganan ng kanilang usapan. Napapikit si Talia. Ramdam ang pabilis na tibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking pasabog.
Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay naglalaho na, isang matamis na panganib na handa nilang suungin. Ngunit bago pa magtagpo ang kanilang mga mundo, ang katahimikan ng silid ay marahas na binasag ng isang matinis at paulit-ulit na tunog mula sa bag ni Talia. Ang tunog ng kanyang cellphone, ang orihinal na telepono na ginagamit niya sa pakikipag-usap sa pamilya Valdez. Mabilis na lumayo si Talia, tila nagising mula sa isang malalim na panaginip. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha ang telepono. Sa screen, ang pangalan ni Paulo ay kumukutitap, isang paalaala ng realidad na naghihintay sa kanya sa labas ng paraisong ito. Nasaan ka? Ang boses ni Paulo na nagmumula sa kabilang linya ay puno ng paghihinala at galit, sapat na para manginig ang kalamnan ni Talia. Kanina pa kita hinahanap sa mansyon. Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Sabihin mo sa akin ang totoo, Talia. Nasaan ka at sino ang kasama mo? Tumingin si Talia kay Rafael na ngayon ay nakatayo na at malamig na nakatingin sa kanya. Ang emosyong nakita niya kanina ay tila naglaho ng parang bula, napalitan ng isang mapanganib na anino. Wow! Walang sino man ang makakatakas sa aking mga mata, Talia. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang bawat pag-alis at pagpasok mo sa mansyong ito? Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa malawak na hapagkainan, tila isang hatol na nagpatahimik maging sa pag-ikot ng electric fan sa sulok ng silid. Nakatayo si Talia sa harap ng matandang babae. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa harap ng kanyang apron. Ang bawat salita ni Aurora ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang likuran. Pilit siyang pinapaluhod sa harap ng kapangyarihang hindi naman sa kanila. Kabababa lamang ni Talia mula sa sasakyan ni Rafael, ilang kanto bago ang mansyon, matapos ang nakakalunod na tensyon sa pagitan nila. Ngunit ang kaba ay hindi pa humuhupa. Lalo lamang itong tumitindi habang tinititigan siya ng mga matang tila nakakakita ng bawat lihim sa ilalim ng kanyang balat. Nanggaling ako sa palengke, Doña Aurora. Marami po kasing kailangang ihanda para sa pagdating ng mga bisita ni Nikki bukas. Mahinang sagot ni Talia. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa jelo. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Aurora. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang tunog ng pag-atras ng kahoy na silya sa sahig ay tila isang hiyaw ng babala. Lumapit siya kay Talia. Ang amoy ng kanyang mamahaling pulbo at gamot ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Palengke? O baka naman nakikipagtipan ka sa kung sinong lalaki para ipagbili ang natitirang piraso ng iyong dangal? Inilapit ni Aurora ang kanyang mukha kay Talia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Huwag mong kalimutan, Talia, na kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka na ngayon. Isang pulubi na namamalimos ng pansin. Pinatira ka namin dito, pinakain, at itinuring na bahagi ng pamilya. Tapos ito ang isusukli mo? Ang magsinungaling. Sa sandaling iyon, lumabas si Paulo mula sa kanyang opisina. Madilim ang mukha at may hawak na isang maliit na piraso ng papel. Ang kanyang mga hakbang sa marmol na sahig ay tila mga hudyat ng isang papalapit na bagyo. Sapat na ang pagpapanggap, Talia. Singal ni Paulo habang ibinabato ang papel sa mesa. Paliwanag mo ito. Isang resibo mula sa hotel ni Rafael. Nakita ito ni Ina sa loob ng iyong lumang bag habang wala ka. Anong ginagawa mo sa lugar na pagmamay-ari ng pinakamortal nating kaaway? Nanlamig ang buong katawan ni Talia. Ang maliit na papel na yon, isang resibo ng kape na hindi niya namalayang naiwan sa loob ng bulsa ng kanyang bag, ay tila naging isang dambuhalang ebidensya ng kanyang pagtatraidor. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila hinihila ng hindi nakikitang kamay. Sinasakal ang kanyang kakayahang magsalita. Wala akong ginagawang masama, Paulo. Napadaan lang ako doon dahil malapit ang bilihan ng mga bulaklak na gusto ni Nikki.
Isang malakas at mabilis na sampal ang nagpalingon sa ulo ni Talia. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay tila apoy na dahan-dahang kumakalat, ngunit mas masakit ang pagbaliktad ng katotohanan na ginagawa nila sa kanya. "Huwag mo kaming gawing tanga!" Sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang basag na baso na nananakit ng pandinig. "Alam kong may ninakaw ka sa aming mahahalagang dokumento. Alam kong may balak kayong masama ni Rafael. Magnanakaw ka na. Malandi ka pa." Sa gitna ng pang-aapi, isang imahe ang dumaan sa isip ni Talia. Ang mukha ng kanyang ama na dahan-dahang nanghihina sa loob ng ospital habang ang mga taong ito ay nagdiriwang. Ang sakit sa kanyang pisngi ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na siya ang Talia na iiyak at magmamakaawa. "Kung sa tingin niyo ay may ninakaw ako, bakit hindi niyo kapkapan ang buong silid ko?" Hamon ni Talia. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi tila isang talim na handang lumaban. "Pero tandaan niyo ito, bawat sampal, bawat hinala, at bawat paninira niyo sa akin, may katumbas na kabayaran. At hindi ako ang unang sisingilin ng tadhana." Nagkatinginan sina Paulo at Aurora, tila nagulat sa biglang pagtapang ng babaeng dati ay tinitingnan lamang nila bilang isang anino. Ngunit bago pa makasagot si Paulo, ang telepono sa sala ay nagsimulang tumunog. Isang mahaba at paulit-ulit na tunog na tila naghahatid ng isang balitang hindi maganda. Mabilis na sinagot ni Paulo ang tawag. Habang nakikinig siya, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay, naging maputla na parang papel, at ang kanyang kamay na humahawak sa telepono ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. "Ano? Paanong nangyari iyon?" Bulalas ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumingin si Talia kay Paulo. Isang lihim na kislap ng tagumpay ang lumabas sa kanyang mga mata sa gitna ng kanyang namumulang pisngi. Alam niya na ang unang yugto ng plano ni Rafael ay nagsimula na. Siguraduhin niyo na walang magiging aberya sa preparasyon para sa kasal, at ang babaeng iyan, si Talia. Hayaan niyo lang siyang mag-asikaso ng mga basura. Siya ang magsisilbing pantakip sa lahat ng dumi natin hanggang sa makuha ko ang lahat ng gusto ko mula kay Nikki. Ang boses ni Paulo ay malamig na humahagupit sa katahimikan ng presidential suite ng Grand Heritage Hotel. Sa labas ng pinto, ang marangyang pasilyo ay tila isang gintong hawla. Ngunit sa loob ng madilim na silid, ang bawat salita ni Paulo ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng pagkatao ni Talia. Nasa loob ng isang malaking walk-in closet si Talia. Nakatago sa likod ng mga hanay ng mamahaling vest at coat. Sa tabi niya, nararamdaman niya ang matitigas na kalamnan ni Rafael. Ang init ng katawan ng lalaki ay tila isang pananggalang laban sa nanunuot na ginaw ng air conditioner. Ang espasyo sa pagitan nila ay halos naglaho na. Ang bawat hininga ni Rafael ay dumadampi sa kanyang leeg, nagdadala ng isang uri ng kilig na hinaluan ng matinding takot at pandidiri sa sarili. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang matalim na kutsilyo na nakabaon sa puso ni Talia. Habang nasa labas ang lalaking inalayan niya ng kanyang dangal at kinabukasan, ang lalaking binabaliwala siya bilang isang hamak na pantakip sa dumi. Narito siya sa bisig ng kaaway nito, nakatago sa dilim, nagmamanman para sa isang pagkakataong mabawi ang katarungan. Ang bawat sakripisyo niya ay itinapon lamang ni Paulo sa putikan, habang ang lalaking dapat ay kinatatakutan niya ang siyang nagbibigay sa kanya ng lakas para manatiling nakatayo. Naramdaman ni Talia ang pagbabara ng kanyang lalamunan. Ang bawat lunok niya ay tila may kasamang bubog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan. Kaya naman, ang tanging paraan para hindi siya makagawa ng anumang tunog ay ang ibaon ng kanyang mga kuko sa braso ni Rafael. Ramdam niya ang pagdaloy ng malapot na likido sa kanyang mga daliri
Nasusugatan na niya ang lalaki, ngunit hindi kumikibo si Rafael. Sa halip, mas lalo nitong hinigpitan ang yakap sa kanya. Ang kanyang mukha ay ibinaon sa buhok ni Talia. Tila sinasabing, "Huwag kang bibitiw, narito ako." Ang mga mata ni Talia ay nakatuon sa manipis na siwang ng pintuan ng closet. Nakita niya si Paulo na lumalakad patungo sa kama. Ang mukha nito ay puno ng pagmamataas. Huminto ang lalaki nang may mapansin sa ibabaw ng kumot. Isang kumikinang na bagay. Dahan-dahan itong yumuko at pinulot ang isang king earring na gawa sa kristal. Iyon ang king earring ni Talia. Ang kaisa-isang hiyas na pamana ng kanyang ina na naiwala niya sa pagmamadaling magtago kanina. Nanigas ang buong sistema ni Talia. Ang kanyang hininga ay tila tumigil at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang nakabibinging dagundong sa kanyang pandinig. Sa loob ng closet, ang bango ni Rafael, isang timpla ng tabako at sandalwood ay tila naging tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katinoan. Naningkit ang mga mata ni Paulo habang sinusuri ang alahas. Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahang lumalapit patungo sa kinaroroonan ni Natalia at Rafael. Ang tunog ng kanyang sapatos sa carpet ay tila bawat segundo ng isang bombang malapit nang sumabog. Isang pulgada na lamang ang layo ni Paulo mula sa pintuan ng closet. Hawak na niya ang hawakan ng pinto. Ang kanyang anino ay bumabalot sa siwang kung saan nakatingin si Talia. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Talia ang pagtulo ng isang butil ng malamig na pawis mula sa kanyang noo. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang dangal, at ang plano ng paghihiganti ay nakasalalay sa isang piraso ng kahoy na naghihiwalay sa kanila. "Sino ang narito? Lumabas ka!" Sigaw ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng hinala habang dahan-dahang pinipihit ang seradura ng pinto. Napapikit si Talia. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang labi ni Rafael na dumampi sa kanyang noo sa isang mabilis ngunit madamdaming halik, isang huling paalam o marahil ay isang pangako ng proteksyon bago ang lahat ay gumuho. Nakaawang na ang pinto ng closet. Ang liwanag mula sa suite ay nagsimulang pumasok sa kanilang pinagtataguan. Dahan-dahang inilalantad ang dalawang figurang magkayakap sa gitna ng panganib. Sa mundong ito ng mga lobo, mahirap malaman kung ang kamay na humahawak sa iyo ay nagliligtas o dahan-dahang humihigpit para sa iyong huling hininga. Ang kaisipang yon ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa gulugod ni Talia habang nakatingin siya sa liwanag na nagmumula sa dahan-dahang bumubukas na pinto ng closet. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakahanda na sa pagsabog ng kahihiyan. Ngunit sa huling segundo, bago pa tuluyang mahawi ang mga damit na nagtatago sa kanila, ang katahimikan ay marahas na binalot ng mahabang hiyaw ng telepono ni Paulo. Isang malutong na mura ang pinakawalan ni Paulo. Binitawan niya ang hawakan ng pinto. Ang kanyang atensyon ay agad na nalipat sa screen ng kanyang cellphone. "Ano na naman ba, Nikki? Sinabi ko nang nasa gitna ako ng trabaho." Singal nito habang naglalakad palayo sa closet. Ang boses ay puno ng pagkairita na tila isang bata na naabala sa kanyang paglalaro. "Oo, papunta na ako. Huwag mo akong kulitin." Narinig ni Talia ang marahas na pagsara ng pinto ng suite. Kasunod ng katahimikang tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanila. Napasandal siya sa dibdib ni Rafael, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Kung hindi siya sinalo ng mga braso ng lalaki, marahil ay bulagta na siya sa sahig. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Ang bawat hit-hit ng hangin ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan na katatapos lang dumaan sa kanyang harapan. "Ligtas na tayo, Talia. Wala na siya." Mahinang bulong ni Rafael. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang lambot sa kanyang boses na naramdaman ni Talia kanina. Ang boses nito ay naging malamig muli,
Tila isang negosyanteng nagtataya ng kanyang mga susunod na hakbang. Nang makalabas sila sa hotel at makabalik sa sasakyan, hindi mapigilan ni Talia ang manginig. Ang bawat anino sa kalsada ay tila nagiging mukha ni Paulo o ni Doña Aurora. Tumingin siya kay Rafael, umaasang makakahanap ng kaunting init o pag-asa sa mga mata nito. Ngunit ang lalaki ay abala. Sa pagpindot sa kanyang cellphone, ang mukha ay seryoso at malayo ang tingin. Rafael, salamat sa kanina. Mahinang simula ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na bata na naghahanap ng kalinga. Akala ko talaga ay katapusan ko na. Huwag kang magpasalamat sa akin, Talia. Bahagi ito ng plano. Sagot ni Rafael nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang bawat salita niya ay tila isang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Masyado kang naging pabaya sa king earring mo. Sa susunod, ang isang pagkakamali ay maaaring ikamatay nating dalawa. Tandaan mo, hindi tayo naglalaro dito. Ang hapdi ng mga salita ni Rafael ay mas matindi pa kaysa sa sampal ni Doña Aurora. Ang kilig na naramdaman ni Talia sa loob ng closet ay tila naging isang mapait na lason. Naramdaman niya ang muling pagkirot ng kanyang puso. Isa nga lang ba talaga siyang kasangkapan? Isang piraso ng chess na itinataya ni Rafael para mapabagsak ang mga Valdez. Pagdating sa mansyon, dahan-dahang pumasok si Talia sa likurang pinto. Ngunit bago pa siya makarating sa kanyang silid, napansin niya ang isang pamilyar na bulto sa madilim na bahagi ng garden. Si Rafael iyon, may kausap sa telepono, ngunit ang kanyang boses ay sadyang ibinaba. Lihim na lumapit si Talia. Ang bawat hakbang sa damuhan ay maingat na tila isang pusa. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Siguraduhin mong nakahanda na ang lahat ng papeles para sa takeover, sabi ni Rafael sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kapag bumagsak ang mga Valdez, siguraduhin mong sa akin mapupunta ang bawat porsyento ng Grand Heritage. Walang ititira para sa kahit kanino. Kahit sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Talia. Kahit sa kanya. Sino ang tinutukoy ni Rafael? Siya ba? Ang pangako ba nitong ibabalik ang lahat sa kanya ay isa lamang mabulaklak na kasinungalingan para makuha ang kanyang katapatan at ang kanyang sarili? Puno ng pagdududa, mabilis na tumakbo si Talia patungo sa kanyang silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang burner phone. May isang file na ipinadala si Rafael kanina na hindi pa niya nabubuksan ng buo. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng kanyang maliit na bintana, binasa ni Talia ang mga dokumento. Doon niya nakita ang isang kasunduan na lihim na binuo ni Rafael. Isang kasunduan kung saan ang Grand Heritage ay direktang ililipat sa pangalan ng kumpanya ni Rafael at walang kahit anong banggit sa pangalan ni Talia bilang tunay na tagapagmana. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Talia ay tuluyan ng bumuhos, ngunit hindi ito luha ng takot, kundi luha ng isang pusong muling nalinlang. Ang bawat yakap, bawat haplos, at bawat pangako ni Rafael ay tila mga anino lamang na naglalaro sa kanyang paningin. Sino ka ba talaga, Rafael? Bulong ni Talia sa hangin. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Kakampi ka ba talaga na magliligtas sa akin? O isa ka lang ding mananalanta na naghihintay ng tamang pagkakataon para ubusin ang natitirang piraso ng aking buhay? Sa labas, ang tunog ng hangin sa mga dahon ay tila isang mapanuyang tawa ng tadhana. Habang si Talia ay nakatayo sa gitna ng kanyang silid, mag-isa sa harap ng katotohanang baka wala na siyang kakampi sa mundong ito, kundi ang kanyang sariling galit. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang sampal na natanggap ko sa buhay na ito, dahil ang sugat na nilikha nito ay hindi sa pisngi, kundi sa mismong kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang boses ni Talia sa kanyang isipan ay tila isang malungkot na dalit habang nakatitig siya sa screen ng kanyang cellphone. Ang bawat letra sa dokumentong yon
ay tila mga anay na dahan-dahang nanginangat-ngat ang huling piraso ng kanyang tiwala kay Rafael. Sa loob ng kanyang maliit at madilim na silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na buwan na sumisilip sa pagitan ng mga rehas ng bintana. Isang paalaala na siya ay isa pa ring bilanggo sa sarili niyang buhay. Hindi niya narinig ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Ang tanging nagpabalik sa kanya sa realidad ay ang amoy ng sandalwood at tabako na tila naging pamilyar na sa kanyang mga pandama. Bakit hindi ka pa natutulog, Talia? Malalim na ang gabi. Ang boses ni Rafael ay mababa at puno ng kakaibang lambot. Ngunit para kay Talia, ito ay tila isang mapanganib na bulong ng isang manglilinalang. Hindi lumingon si Talia, nanatili siyang nakatalikod. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa kaba at pait. Natutulog ba ang mga taong alam na ang kanilang huling hantungan ay muling pagtatraidor, Rafael? Naramdaman niya ang paglapit ng lalaki. Huminto si Rafael sa kanyang likuran. Ang init ng presensya nito ay tila isang apoy na nagbibigay ng ginaw sa halip na init. Anong ibig mong sabihin? Mabilis na humarap si Talia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa mga luhang pilit na hindi bumabagsak. Itinaas niya ang cellphone at ipinakita ang dokumentong nabasa niya. Ito ba ang katarungang ipinangako mo? Ang ilipat ang lahat sa pangalan mo at iwan akong muli sa kawalan. Akala ko ba ay magkaiba kayo ni Paulo? Pero mas matindi ka pala. Dahil sa ilalim ng mga haplos mo, may matalas na patalim ka palang itinata. Nanatiling kalmado si Rafael. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatitig sa naghihisteryang babae. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone mula sa kamay ni Talia. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa palad nito. Isang pagdampi na dati ay nagpapatibok ng puso ni Talia sa kilig. Ngunit ngayon ay naghahatid ng kirot. Talia, makinig ka sa akin, mahinang sabi ni Rafael. Ang dokumentong yan ay isang decoy, isang pain para sa mga abogado ni Doña Aurora. Kung sa pangalan mo ililipat ang Grand Heritage sa ngayon, madali nilang mahaharang ang bawat legal na hakbang natin gamit ang kanilang kapangyarihan. Kailangang maniwala ng mundo na ako ang kukuha ng lahat. Para sa akin sila tumingin at hindi sa'yo. Umiling si Talia. Ang kanyang tawa ay puno ng sarkasmo. Ang daling sabihin niyan, Rafael. Ang daling gumawa ng kwento kapag nahuli ka na. Huminga ng malalim si Rafael. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at kupas na litrato. Inabot niya ito kay Talia. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko magagawang pagtaksilan ka. Tinignan ni Talia ang litrato. Iyon ang kanyang ama. Noong bata pa ito, kasama ang isang batang lalaki na may malulungkot na mata. Sino ang batang ito? Ako yan, Talia. Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila may dalang bigat ng nakaraan. Ang tatay mo ang nagpaaral sa akin. Siya ang sumagip sa akin sa kalsada nung wala na akong matakbuhan. Noong pumanaw siya, nangako ako sa kanyang puntod na ibabalik ko sa anak niya ang bawat pangarap na ninakaw ng mga Valdez. Ang lahat ng ginagawa ko, ang pagiging malupit, ang pagiging tuso, ay para sa layuning iyon. Handa akong maging kontrabida sa mata ng mundo. Basta sa huli, ikaw ang nakatayo sa tuktok. Nabitawan ni Talia ang litrato. Ang kanyang puso ay tila isang yelo na dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang puot na kanina lang ay nag-aapoy sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matinding pagsisisi. Rafael, hindi ko alam. Lumapit si Rafael at dahan-dahang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Talia. Ang kanyang mga ibudaliri ay pinalis ang mga luhang tuluyan ng bumuhos. Huwag kang hihingi ng tawad. Sa mundong puno ng kasinungalingan, mahirap talagang makakita ng katotohanan. Inilapit ni Rafael ang kanyang noo sa noo ni Talia. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo. Isang sandali ng wagas na koneksyon sa gitna ng digmaan. Manalig ka sa akin, Talia.
Kahit talikuran ka ng buong mundo, kahit ituring mo pa akong kaaway, hinding-hindi kita bibitawan. Dahan-dahan, tila hinahabol ang bawat segundong nawala sa kanila dahil sa pagdududa, nilapat ni Rafael ang kanyang mga labi sa mga labi ni Talia. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi isang banal na sumpa ng katapatan. Ito ay isang halik na lasang ulan at luha, ngunit nagbibigay ng tamis na mas matindi pa sa anumang tagumpay. Ramdam ni Talia ang proteksyon sa bawat haplos ni Rafael. Ang bawat kalyo sa kamay nito ay tila nagkukwento ng hirap na pinagdaanan nito para lamang makarating sa sandaling ito. Nakalimutan ni Talia ang banta ni Doña Aurora. Nakalimutan niya ang puot kay Paulo. Sa loob ng maliit na silid na yon, sa ilalim ng saksi ng buwan, ang tanging totoo ay ang tibok ng kanilang mga puso na nag-iisa na ang ritmo. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalambing, isang matalas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa ibaba. Kasunod ng isang malakas at nakakatakot na sigaw ni Doña Aurora na tila isang hudyat ng muling pagsalakay ng dilim. Nasaan ang mga dokumento? Nasaan ang traidor na yon? Nagkatinginan si Natalia at Rafael. Ang kanilang mga mata ay puno ng bagong takot. Ang lihim ay hindi na lihim. At ang labanan na inakala nilang may oras pa ay kumatok na sa kanilang pintuan ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Akala mo ba ay makakatakas ka sa impyernong ito, Talia? Sa pamamahay na ito, bawat hininga mo ay utang mo sa amin at sa gabi ring ito, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang bawat sentimong ninakaw mo mula sa aming tiwala. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang nakakangilong tunog ng bakal na kinakaladkad sa semento habang marahas niyang binubuksan ang pinto ng silid ni Talia. Kasunod niya si Paulo na ang muka ay nagnginggit-ngit sa galit at si Nikki na may suot na mapanuyang ng ngiti na tila isang nanonood ng isang nakakaaliw na trahedya. Sa loob ng silid, mag-isa na lamang si Talia. Wala na si Rafael. Mabilis itong nakalabas sa bintana. Bago pa man makapasok ang mga Valdez, tila isang anino na muling naglaho sa dilim. Ngunit ang init ng halik nito ay nananatili pa rin sa mga labi ni Talia. Isang lihim na panlaban sa nanunuot na ginaw na dala ng mga taong nasa harap niya. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Bawat tibok ay may kasamang takot na baka ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay maglaho sa isang iglap. Nasaan ang mga dokumento, Talia? Sigaw ni Paulo. Ang kanyang boses ay pumapaltos dahil sa matinding puot. Lumapit siya at marahas na hinawakan ng buhok ni Talia. Pinilit itong tumingala. Alam kong may kinuha ka sa opisina ko. Huwag kang magmaang-maangan dahil ikaw lang ang may lakas ng loob na gumawa niyan. Naramdaman ni Talia ang hapdi sa kanyang anit. Ang bawat hila ni Paulo ay tila nagtatanggal ng bawat hibla ng kanyang natitirang pasensya. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Paulo. Mga matang dati ay tinitingnan niya ng may paghanga, ngunit ngayon ay tinitingnan niya ng may sukdulang pagkamuhi. Wala akong kinuha, Paulo, mahinang sagot niya. Ang boses ay matatag sa kabila ng sakit. Baka naman ang konsensya mo lang ang naghahanap sa mga kasalanang pilit mong itinatago. Isang malakas na sampal mula kay Nikki ang nagpalingon sa ulo ni Talia. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay tila isang hudyat ng simula ng isang walang awang pagpaparusa. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan kay Paulo, singhal ni Nikki. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa inggit. Isang hamak na katulong ka lang dito, Talia. Isang basura na pinulot sa kalsada. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa niyo ni Rafael? Akala mo ba ay hindi ko nakikita ang mga tinginan niyo? Lumapit si Nikki at dinuruduro ang noo ni Talia. Bukas ang kasal namin ni Paulo at sisiguraduhin ko na sa harap ng lahat ng bisita, ikaw ang magsisilbing pinakamababang nilalang na nakita nila.
Gagawin kitang katatawanan, Talia. Papatunayan ko sa lahat na ikaw ay isang linta na sumisipsip sa yaman na hindi naman sa'yo. Naramdaman ni Talia ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang apron. Ang bawat pang-iinsulto ni na Aurora at Nikki ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang maliit na litrato ng kanyang ama. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya at kung bakit siya nananatili sa impyernong ito. Sige, saktan niyo ako. Ihayag niyo ang lahat ng galit niyo. Bulong ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang hanging nagdadala ng babala. Pero tandaan niyo, ang bawat luhang pinaluhan niyo sa akin, bawat patak ng dugo na kinuha niyo sa ama ko, sisingilin kayo ng tadhana sa paraang hindi niyo inaasahan. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Doña Aurora. Tadhana? Kami ang tadhana mo, Talia. At bukas, sa Grand Heritage, makikita mo kung paano namin wawakasan ang iyong munting pangarap. Binitawan ni Paulo ang buhok ni Talia at itinulak ito sa sahig. Padabog silang lumabas ng silid at ang tunog ng susi na pinihit sa labas ng pinto ay tila isang huling hatol. Nakakulong na muli si Talia. Mag-isa, sa gitna ng dilim, ramdam ang hapdi ng kanyang pisngi at ang bigat ng kanyang dibdib. Sa labas, ang langit ay tila naghahanda para sa isang malaking unos. Ang tunog ng kulog sa malayo ay tila isang tambol na naghuhudyat ng digmaan. Dahan-dahang tumayo si Talia, lumapit sa bintana at tumingin sa malawak na hardin ng mansyon. Alam niyang sa mga sandaling ito, nasa labas lang si Rafael, naghihintay, nagmamatiyag. Kinuha niya ang kanyang burner phone at nag-type ng isang maikling mensahe. Ang bawat letra ay tila isang patak ng kanyang sariling dugo. Handa na ako, Rafael. Gawin natin ang lahat sa gitna ng kasal. Ngunit bago pa niya maipadala ang mensahe, isang anino ang gumalaw sa gilid ng kanyang bintana. Isang pares ng mga mata na hindi kay Rafael ang nakatitig sa kanya mula sa labas. Isang pamilyar na mukha na matagal nang nawala. Isang taong akala niya ay patay na. At ang pagkakaroon nito ay maaaring magpabago sa lahat ng kanilang plano. Nanlaki ang mga mata ni Talia. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang figurang dahan-dahang lumalapit sa salamin. Buhay ka. Akala ko ay kinuha ka na rin nila sa akin, gaya ng pagkuha nila sa lahat ng mahahalaga sa buhay ko. Ang boses ni Talia ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol habang nakatitig siya sa mukhang nasa kabilang panig ng salamin. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng pait at takot. Ang balat ay tila naging papel sa sobrang nipis at putla. Si Mang Carding iyon, ang matapat na driver ng kanyang ama na ibinalita sa kanya ni Paulo na namatay sa isang aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Ang mahinang paghaplos ng mga daliri ni Mang Carding sa salamin ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay. Dahan-dahang binuksan ni Talia ang bintana. Ang tunog ng pag-atras ng seradura ay tila isang hiyaw ng pag-asa sa gitna ng kanyang pagkakakulong. Talia, anak, patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagpakita, mahinang sabi ni Mang Carding. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Tinangka nilang itumba ako dahil alam ko ang nangyari sa preno ng sasakyan ng tatay mo noong gabing iyon. Nagtago ako sa malayo. Naghintay ng tamang pagkakataon. At ngayong malapit na ang kasal, hindi ko na kayang manahimik pa. Inabot ng matanda ang isang maliit at kalawanging susi kay Talia. Ito ang susi sa lumang vault sa opisina ng tatay mo sa Grand Heritage. Doon nakatago ang orihinal na testamento na hindi nila nahanap. Mag-iingat ka, anak, dahil ang mga mata ni Doña Aurora ay parang mga buwitre na nagmamasid sa bawat sulok. Nanginginig ang mga kamay ni Talia habang tinatanggap ang susi. Ang metal na ito ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Isang susi na maaaring magbukas
ng kanyang kinabukasan o magmeet siya ng kanyang kamatayan. Ngunit bago pa siya makapagpasalamat, napansin niya ang isang liwanag na nagmumula sa mga halaman sa malayo. Isang flash ng kira. Ang tibok ng puso ni Talia ay tila naging isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang detective na upahan ni Doña Aurora, ang tamtet na kanina pa pala nagmamanman sa bawat kilos niya. "Mang Carding, umalis na po kayo. May nakakakita sa atin." Bulong ni Talia na puno ng desperasyon. Mabilis na naglaho ang matanda sa madilim na bahagi ng garden. Tila isang aninong muling nilamon ng gabi. Isinara ni Talia ang bintana at napasandal dito, ang kanyang hininga ay putol-putol, habang ang bawat butil ng pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang noo. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi dahil sa takot. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang mga litrato niya kasama ang isang estranghero ay paparating na sa kamay ni Doña Aurora. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim na silid na tanging screen ng monitor ang nagbibigay ng liwanag, tinitingnan ni Rafael ang mga blueprint ng Grand Heritage. Ang bawat linya sa papel ay tila isang mapa ng digmaan na kanyang pinaghahandaan. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa lamesa. Isang mensahe mula sa kanyang tauhan. May kumuha ng litrato kay Talia sa mansyon. Ang tamtet ni Aurora ay nakuha ang pagkikita nila ng isang matanda. Delikado ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Rafael. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa pagpipigil ng galit. Ang kanyang pag-aalala para kay Talia ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang malamig na panlabas na anyo. Gusto niyang sugurin ang mansyon. Gusto niyang iligtas ang babaeng unti-unti nang nanunuot sa kanyang sistema. Ngunit alam niyang ang isang maling galaw ay maaaring sumira sa lahat. "Tiisin mo lang, Talia," bulong ni Rafael sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pangungulila. "Bukas, sa harap ng dambana, wawakasan natin ang lahat." Bumalik ang eksena sa loob ng silid ni Talia. Nakarinig siya ng mabibigat na hakbang sa pasilyo, kasunod ng malakas na tunog ng pagpihitit ng susi sa kanyang pinto. Pumasok si Paulo, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang galit sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang malamig at nakakatakot na tagumpay. Ibinagsak ni Paulo ang isang itim na envelope sa ibabaw ng kama ni Talia. "Sino ang matandang yon, Talia? At ano itong hawak mo?" Dahan-dahang kinuha ni Paulo mula sa kanyang bulsa ang isang bagay na nagpatigil sa mundo ni Talia, ang orihinal na kwintas ni Rafael na naiwan nito sa silid ni Talia kaninang gabi. Ang maliit na gintong pendant ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya, tila isang saksi ng kanilang lihim na pagtatagpo na ngayon ay naging ebidensya ng kanyang pagkakanulo. "Akala mo ba ay hindi ko malalaman?" Ang boses ni Paulo ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa huling pag-asa ni Talia. "Bukas, sa harap ng lahat, hindi lang ang Grand Heritage ang kukunin ko sa'yo. Pati ang huling piraso ng iyong kaluluwa ay dudurugin ko sa harap ni Rafael Pat." Ang amoy ng libu-libong puting rosas na nagpupuno sa malawak na lobby ng Grand Heritage ay tila hindi bango ng isang pagdiriwang, kundi ang masangsang na amoy ng isang libing na naghihintay na mangyari. Habang minamasdan ni Talia ang mga mamahaling palamuti mula sa balkonahe, naramdaman niya ang isang matinding lula. Hindi dahil sa taas, kundi dahil sa bigat ng mga lihim na tila mga batong nakatali sa kanyang mga paa. Dahan-dahang hinihila siya sa kailaliman ng dagat. Ito na ang huling gabi ng kanyang pagiging anino. Ang bawat hakbang ng mga trabahador sa ibaba, ang tunog ng pag-aayos ng mga upuan sa marmol na sahig, ay tila bawat segundo ng isang orasang bumibilang patungo sa kanyang sariling kamatayan o muling pagsilang. Maganda, hindi ba? Ang lahat ng ito ay simbolo ng tagumpay
na hinding-hindi mo matitikman, Talia. Ang boses ni Paulo ay nanggaling sa kanyang likuran, puno ng mapanuyang kagalakan. Huminto ang lalaki sa kanyang tabi. Ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng mga rosas. Tumingin si Paulo sa ibaba, sa dambana, kung saan siya mangangako ng katapatan kay Nikki bukas. Sana ay masaksihan mo ng malinaw ang bawat sandali bukas. Gusto kong makita mo kung paano ko isusuot ang singsing sa babaeng may halaga, hindi sa isang basurang katulad mo na nagmula sa putikan. Hindi lumingon si Talia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang putik na sinasabi mo, Paulo, ay ang parehong lupa kung saan nagmula ang yaman na tinatamasa mo ngayon. Huwag kang masyadong tumingala sa langit. Baka malimutan mong ang kinatatayuan mo ay marupok na pundasyon lamang. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Paulo bago ito tuluyang umalis. Iniwan ang isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sampal. Nang matiyak ni Talia na wala nang nakatingin, dahan-dahan siyang bumaba patungo sa kinaroroonan ng dambana. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa ilalim ng mga upuan para sa pamilya Valdez, napansin niya ang isang hindi pamilyar na kable na nakatago sa ilalim ng pulang carpet. Sinundan niya ang linya hanggang sa marating niya ang isang sulok na natatakpan ng malalaking plorera. Doon, nakatago ang isang high-tech na video projector na nakatutok ng direkta sa dambuhalang screen na gagamitin para sa wedding video. Sa tabi nito ay isang maliit na folder na may tatak ng isang kilalang tamtet o private investigator. Nang buksan ni Talia ang folder, ang kanyang mundo ay tila tuluyang gumuho. Ang mga litrato nila ni Rafael sa sementeryo, ang kanilang pagtatago sa presidential suite, at ang huling pagkikita nila sa kanyang silid. Ang lahat ay naroon, malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit ang mas nakakapangilabot ay ang pagkaka-edit ng mga ito. Tila ba sadyang ginawa ang mga anggulo para magmukhang masama at malisyoso ang bawat kilos ni Talia. Sa ibabaw ng projector, may isang post-it note na may sulat kamay ni Doña Aurora. Ipalabas ito sa sandaling sabihin ng pariang kung sino man ang tumututol sa kasalang ito, hayaan nating ang buong mundo ang humusga sa malanding ito. Nanlamig ang buong pagkatao ni Talia. Ang bawat hibla ng kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang lalamunan. Ang bitag ay hindi lamang nakahanda. Ito ay nakabukas na at naghihintay na lamang sa kanyang paghakbang. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng hotel, tumingin sa madilim na langit kung saan ang mga bituin ay tila mga matang nagmamasid sa kanyang pagbagsak. Kinuha niya ang maliit na susi na ibinigay ni Mang Carding. Hinahawakan ito ng mahigpit na tila ito ang kanyang tanging lifeline. Tatay, patawad kung kailangan kong dumaan sa apoy. Bulong ni Talia sa hangin. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Pero bukas, sisiguraduhin kong hindi lang ako ang masusunog. Isasama ko silang lahat sa impyernong binuo nila para sa atin. Habang pabalik siya sa kanyang silid, napansin ni Talia ang isang anino sa dulo ng pasilyo. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, nakatalikod sa kanya. Ngunit ang tindig nito ay hindi mapagkakamalan. Si Rafael. Ngunit bakit tila may kausap itong isang tauhan ni Doña Aurora? Nakita ni Talia ang pag-abot ni Rafael ng isang makapal na sobre sa tauhan, kasunod ng isang mabilis na pagtango. Ang kislap ng ginto sa kamay ni Rafael ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Talia. Iyon ang parehong sobre na naglalaman ng mga dokumento ng Grand Heritage na ipinangako ni Rafael na ibabalik sa kanya. Ang pagdududa na pilit niyang ibinaon ay muling sumabog na parang bulkan. May isang oras na lamang bago sumikat ang araw ng kasal, at sa mga sandaling ito, hindi na alam ni Talia kung sino ang mas malaking banta sa kanyang buhay, ang mga kaaway na nasa harap niya o ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang kaluluwa
na tila may sarili ring nilulutong traidor sa dilim. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng malakas na tunog ng kampana ng simbahan sa malayo. Isang hudyat na ang oras ng paghuhukom ay nagsimula na. Ang dumi mo, Talia. Ang dumi-dumi mo. Isang linta na sumisipsip sa biyayang hindi sayo, isang ahas na tinuring naming pamilya, pero ang isusukli pala ay ang pagbebenta ng iyong katawan sa aming kaaway. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa dambuhalang ballroom ng Grand Heritage, tila isang kulog na bumasag sa marangyang katahimikan ng seremonya. Sa harap ng daan-daang bisita, mga politiko, negosyante, at mga kilalang tao sa lipunan, ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Talia. Nakatayo siya sa gilid ng dambana, suot ang kanyang simpleng uniforme ng katulong, habang ang dambuhalang projector screen sa kanyang likuran ay naglalabas ng mga imaheng tila hatol ng kamatayan. Ang bawat kuha ng kamera sa screen ay tila mga saksak sa kanyang dangal. Ang kanyang pagpasok sa hotel suite ni Rafael, ang kanilang mga lihim na pagtatagpo sa dilim, at ang mga kuha kung saan tila magkalapit ang kanilang mga labi. Ang bawat imahe ay hinaluan ng mapanirang boses ni Doña Aurora sa background na sadyang inedit para magmukhang isang planadong pagkakanulo ang bawat kilos ni Talia. Nararamdaman ni Talia ang pag-ikot ng paligid. Ang ningning ng mga kristal na chandelier sa kisame ay tila nagiging mga matatalas na dulo ng karayom na bumabaon sa kanyang paningin. Ang bawat bulong ng mga bisita ay tila mga sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pisngi. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong abo na humaharang sa kanyang bawat hit-hit ng hangin. Ito ba ang katarungang hinahanap mo, Talia? Singhal ni Paulo habang lumalapit sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng huwad na sakit at matinding puot. Sa harap ng Diyos at ng mga tao, ipinapakita mo ang iyong tunay na kulay. Wala kang utang na loob. Pinakain ka namin, binihisan, pero ito ang igaganti mo sa pamilyang sumagip sa'yo. Lumapit si Nikki, suot ang kanyang puting wedding gown na tila isang anghel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit ng isang demonyo. You are a disgrace, Talia. Isang malanding basura na walang lugar sa marangal na pamilyang ito. Marahas na kinuha ni Nikki ang isang baso ng champagne mula sa waiter at isinaboy ang malamig na likido sa mukha ni Talia. Ang bawat patak ng alak na gumugulong sa mukha ni Talia ay tila mga luha ng kahihiyan. Hindi siya kumibo, hindi siya tumakbo. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid kahit na ang kanyang buong mundo ay tila gumuho na sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumingin siya sa dulo ng ballroom, hinahanap ang mga mata ni Rafael. Nakita niya ang lalaki na nakatayo malapit sa pinto. Ang mukha nito ay blanko at tila walang balak na gumalaw para iligtas siya. Ang sakit ng pagdududa na naramdaman niya kagabi ay tila naging isang malaking pader na naghihiwalay sa kanila. Palayasin ang babaeng yan. Kaladkarin siya palabas. Sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang hiyaw ng tagumpay. Dalawang security guard ang lumapit at marahas na hinawakan ang mga braso ni Talia. Ang hapdi ng kanilang mahigpit na kapit ay hindi maikukumpara sa hapdi ng kanyang pusong tila dinudurog ng libu-libong tonelada ng kawalan ng katarungan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Talia ang pagbagsak ng kanyang huling luha. Isang luha para sa kanyang amang pinatay at para sa kanyang sariling nalinlang. Ngunit bago pa siya mailabas ng pinto, isang matatag at malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas na balkonahe, isang boses na nagpatigil sa lahat ng ingay at naging sanhi ng biglang katahimikan ng buong silid. Itigil ang kasal na ito at bitawan niyo ang tunay na may-ari ng hotel na kinalalagyan ninyo. Ang lahat ng ulo ay lumingon sa itaas. Doon, nakatayo si Attorney Mendoza, kasama si Mang Carding at isang grupo ng mga lalaking nakasuit na may hawak na mga legal na dokumento. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang taong nasa gitna nila.
Isang lalaking may hawak na itim na folder na may gintong tatak ng Grand Heritage. Si Rafael, ang lalaking akala ni Talia ay tinalikuran na siya. Ang kasalang ito ay hindi maaaring ituloy dahil ang lahat ng pondo at ari-ari ang ginamit para sa pagdiriwang na ito ay nagmula sa nakaw na yaman. Ang boses ni Rafael ay tila isang talim ng espada na humiwa sa hangin. Doña Aurora, Paulo, ang inyong paghahari sa Grand Heritage ay nagtapos na sa mismong sandaling ito. Dahan-dahang naglakad si Rafael pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang niya sa carpet ay tila isang martsa ng hustisya. Huminto siya sa harap ni Talia, kinuha ang kanyang sariling panyo at dahan-dahang pinunasan ang mukha ng babae nang may matinding pag-aalaga na tila ba isa itong banal na imahen. Patawad kung pinaghintay kita, Talia. Bulong ni Rafael sa isang boses na tanging siya lang ang nakakarinig. Kailangan kong hintayin na ilabas nila ang lahat ng kanilang alas bago ko ilabas ang huling baraha na dudurog sa kanila. Tumingin si Rafael kay Doña Aurora na ngayon ay nangangatog na ang mga tuhod. Iniharap niyo ang inyong mga video. Ngayon ay hayaan niyong iharap ko ang katotohanan. Attorney Mendoza, pakibasa ang orihinal na testamento ni Don Julian, ang tunay na nagtatag ng Grand Heritage. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sa gitna ng katahimikan, binuksan ni Rafael ang folder at inilabas ang isang dokumento na tila nagmula pa sa nakaraan. Isang dokumento na magbabago sa lahat. Sino ang tunay na tagapagmana, Rafael? Nanginginig na tanong ni Doña Aurora. Tumingin si Rafael nang diretso sa mga mata ni Talia. Isang kislap ng wagas na pag-ibig at tagumpay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang Grand Heritage, kasama ang bawat sentimo ng yaman ng pamilyang ito, ay pagmamay-ari ng kaisa-isang anak ni Don Julian, si Talia. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng ballroom ay nabasag hindi ng palakpakan, kundi ng malakas na tunog ng mga pulis na nagsimulang pumasok mula sa bawat pintuan ng hotel. Ang dulo ng kasinungalingan ay dumating na, ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang lihim pa ang hindi nabubunyag. Isang lihim na nakatago sa huling pahina ng testamento na tila hindi pa handang ilabas ni Rafael sa harap ng lahat. Hindi sapat ang salitang katarungan para punan ng puwang sa aking puso na nilikha ng inyong kalupitan dahil ang ninakaw ninyo sa akin ay hindi lamang yaman, kundi ang mga taon na hindi ko na muling maibabalik. Ang boses ni Talia ay tila isang malakas na ihip ng hangin na nagpatahimik sa bawat bulungan sa loob ng ballroom. Nakatayo siya sa gitna ng nagkagulong mga bisita, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mga kamay ni Paulo na ngayon ay dahan-dahang kinakandado ng malamig na bakal ng posas. Ang tunog ng mekanismong yon ay tila isang hatol ng wakas para sa lalaking inakala niyang magiging katuwang niya habang buhay. Talia, makinig ka. Mapapaliwanag ko ang lahat. Mahal kita, Talia. Sigaw ni Paulo. Ang kanyang boses ay pumapalto sa takot habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ay napalitan ng isang desperadong anyo na tila isang hayop na nakakulong sa bitag. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Talia. Lumapit siya kay Paulo. Ang bawat hakbang niya sa sahig na basang-basa ng champagne ay tila isang martsang puno ng bigat. Mahal, ang pag-ibig ay hindi pumapatay ng ama ng iba, Paulo. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng kinabukasan. Ang nararamdaman mo ay hindi pag-ibig, kundi ang takot na mawalan ng kapangyarihang kinuha niyo sa akin. Sa kabilang panig, si Doña Aurora ay pilit na nanlalaban sa mga awtoridad. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanyang bawat galaw. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Isang hamak na katulong lang ang babaeng iyan. Ang mga dokumentong iyan ay peke. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kampanilya na pilit na umaalingaw-ngaw sa silid, ngunit walang nakikinig sa kanya.
Ang mga bisita na dati ay yumuyuko sa harap ni Aurora ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri at pagkamuhi. Ang lahat ng kanyang binuong imperyo ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap, tila isang kastilyong gawa sa buhangin na tinangay ng malakas na alon. Si Nikki naman ay nakasalampak sa sahig. Ang kanyang puting gown ay dahan-dahang nadudumihan ng alak at alikabok. Ang kanyang mga hikbi ay tila isang malungkot na awit ng pagkatalo. Wala na ang kanyang ningning, wala na ang kanyang kapangyarihan. Siya ay naging isang anino na lamang ng babaeng akala niya ay reyna ng lahat. Naramdaman ni Talia ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Rafael. Ang lalaki ay nananatiling tahimik, tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon sa gitna ng unos. Tapos na ang kanilang paghahari, Talia. Oras na para bawiin mo ang nararapat sa iyo. Dinala ni Rafael si Talia patungo sa pinakataas na palapag ng Grand Heritage, ang opisina ng kanyang yumaong ama na 10 taon na niyang hindi napapasok. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng lumang papel at ang pamilyar na bango ng tabako ng kanyang ama ay sumalubong sa kanya. Tila bumalik ang lahat ng gunita ni Talia noong siya ay bata pa. Nakaupo sa kandungan ng kanyang ama habang nakatingin sa malawak na tanawin ng lungsod. Naupo si Talia sa malaking upuan na gawa sa balat ng hayop. Ang upuan kung saan binuo ng kanyang ama ang pangarap ng Grand Heritage. Ramdam niya ang lamig ng kahoy na mesa sa kanyang mga daliri. Doon lamang siya tuluyang bumigay. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang tunog. Ang bawat patak ay tila naglalabas ng lahat ng sakit, hirap at kahihiyan na inipon niya sa loob ng 3 taon. Lumapit si Rafael at lumuhod sa harap niya. Kinuha ang kanyang mga kamay at dahan-dahang hinagkan ang bawat kalyo nito. Huwag ka nang umiyak para sa kanila, Talia. Ngayong gabi, ang bawat bituin ay nagniningning para sa iyong tagumpay. Tumingin si Talia kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, ngunit may kasamang isang mabigat na tanong. Bakit, Rafael? Bakit mo ginawa ang lahat ng ito para sa akin? Maaari mo namang kuhanin ang lahat para sa sarili mo. Huminga ng malalim si Rafael. Ang kanyang mga mata ay naging mapungay. Dahil ang pangakong binuo ko sa harap ng puntod ng tatay mo ay hindi lamang tungkol sa yaman, Talia. Ito ay tungkol sa iyo. Simula nang makita kita na lumalaban sa gitna ng ulan, alam kong ikaw ang tanging kayamanang hindi ko kayang ipagpalit sa anumang kumpanya. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng opisina ay nabasag ng mahinang pagkatok. Pumasok si Attorney Mendoza. Ang kanyang mukha ay seryoso. Talia, may kailangan kang malaman. May isang huling pahina sa testamento na hindi ko binasa kanina sa harap ng marami. Isang pahina na sadyang ipinahiwalay ng iyong ama para sa iyong proteksyon. Inabot ng abogado ang isang maliit na sobrang may tatak ng wax. Binuksan ito ni Talia ng may panginginig. Habang binabasa ang nilalaman, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila tumigil. Hindi maaari. Bulong ni Talia. Ang papel ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang mga kamay patungo sa sahig. Tumingin si Talia kay Rafael at sa pagkakataong ito, ang kislap ng takot sa kanyang mga mata ay mas matindi pa kaysa noong hinahabol siya ni Paulo. Ang nakasulat sa papel ay isang lihim na maaring sumira sa bagong simula na inakala niyang hawak na niya, isang lihim na nag-uugnay sa pamilya ni Rafael sa trahedyang pumatay sa kanyang ama. Ang bawat haplos mo ay tila naging isang matalim na bubog na dahan-dahang humihiwa sa aking balat. Dahil sa ilalim ng iyong proteksyon ay nakatago pala ang dugo ng aking ama na dumidikit sa iyong mga kamay. Ang boses ni Talia ay tila isang malamig na bulong mula sa kabilang buhay habang nakatitig siya sa papel na dahan-dahang lumalanday
Sa sahig ng opisina, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato, sapat na para pigilan ang bawat pintig ng kanyang puso. Tumingala siya kay Rafael, ang lalaking itinuring niyang tagapagligtas, ngunit ang nakikita na niya ngayon ay isang aninong puno ng lihim. Sa huling pahina ng testamento, malinaw na nakasulat ang pangalan ng ama ni Rafael, hindi bilang kaaway, kundi bilang ang taong direktang nagpalit ng gamot ni Don Julian sa ilalim ng pagbabanta ni Doña Aurora. Ang pamilya ni Rafael ay hindi lamang naging saksi, sila ang naging mitya ng trahedyang sumira sa buhay ni Talia. Talia, makinig ka sa akin. Iyan ang dahilan kung bakit inialay ko ang buong buhay ko para sa'yo. Ang boses ni Rafael ay basag, puno ng pagsisisi na tila isang sugat na matagal nang nagnanaknak. Nalaman ko ang ginawa ng aking ama noong pumanaw siya. Ang lahat ng yaman ko, ang bawat hakbang ko, para pabagsakin ang mga Valdez ay para pagbayaran ang kasalanang hindi ko naman ginusto pero kailangan kong panagutan. Umatras si Talia, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inilalayo ang sarili sa lalaki. Ang bango ng sandalwood ni Rafael na dati ay nagpapatulog sa kanyang mga pangamba ay tila naging amoy ng kamatayan. Kaya mo ba ako tinulungan? Dahil sa awa? Dahil sa utang na loob na hindi mo kayang dalhin, ang bawat halik mo, ang bawat yakap mo. Lahat ba yun ay bahagi lang ng iyong penitensya? Naramdaman ni Talia ang pag-vibrate ng kanyang lalamunan sa sobrang sakit. Ang kanyang mga luha ay muling bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng sukdulang pagkadismaya. Ang taong nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga, ay siya ring taong nagpapaalala sa kanya ng bawat gabi ng pag-iisa at hirap. Lumapit si Rafael at dahan-dahang lumuhod sa paanan ni Talia. Tila isang makasalanang naghihintay ng hatol. Hindi niya tinangkang hawakan ng babae. Alam niyang ang kanyang presensya ay tila isang lason sa mga sandaling ito. Maaari mo akong itaboy, Talia. Maaari mong kuhanin ang lahat. Nang mayroon ako, handa akong mabulok sa bilangguan kasama ang mga Valdez kung iyon ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Pero huwag mong pagdudahan ang nararamdaman ko para sa iyo. Dahil ikaw ang tanging liwanag sa madilim kong mundo. Tumingin si Talia sa labas ng bintana sa malawak na Grand Heritage na ngayon ay kanya na. Ngunit ano ang halaga ng isang palasyo kung ang pundasyon nito ay gawa sa pagkakanulo? Ang kanyang pangarap ay tila isang kristal na muling nabasag at ang mga piraso nito ay muling bumaon sa kanyang puso. Umalis ka na, Rafael. Mahinang utos ni Talia, ang kanyang boses ay walang emosyon. Tila isang patay na Riles. Ayoko nang makita ang mukha mo. Ang bawat sandali na kasama kita ay tila isang sampal sa alaala ng tatay ko. Iwan mo ang Grand Heritage. Iwan mo ako. Nanatiling nakayuko si Rafael ng ilang sandali bago dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagkatalo. Walang salita. Naglakad siya patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at lumingon ng huling beses. Ang lahat ng ebidensya laban sa aking pamilya ay nasa folder na hawak ni Attorney Mendoza. Ibinigay ko na ang lahat, Talia. Maging ang aking kalayaan ay sayo na. Nang marinig ni Talia ang marahas na pagsara ng pinto, doon lamang siya napasalampak sa sahig. Ang katahimikan ng opisina ay tila isang malupit na kaaway na bumabalot sa kanya. Mag-isa na naman siya. Hawak na niya ang yaman, hawak na niya ang kapangyarihan, pero ang kanyang kaluluwa ay tila isang tuyong disyerto. Isang linggo ang lumipas. Ang Grand Heritage ay unti-unti nang bumabangon sa ilalim ng pamumuno ni Talia. Ngunit sa gitna ng kanyang trabaho, isang balita mula sa bilangguan ang yumanig sa kanyang mundo. Isang pagtatangka sa buhay ni Paulo ang naganap, at ang pangalang itinuturong utak sa likod nito ay walang iba kundi ang taong pinagkatiwalaan ni Talia na magbabantay sa kanyang mga dokumento. Ang taong akala niya ay kakampi niya
sa lahat ng oras. Hindi pa tapos ang laban. Habang iniisip ni Talia na nakuha na niya ang lahat, isang bagong kaaway ang lumalabas mula sa anino. Isang taong mas malapit sa kanya kaysa sa inaasahan niya. At ang susunod na hakbang nito ay maaaring maging mitya ng huling trahedya ng kanyang buhay. Hindi lahat ng tagumpay ay may kasamang hiyaw ng kagalakan. Kung minsan, ang pinakamasakit na panalo ay ang nakabalot sa nakabibinging katahimikan. Ang kaisipang iyon ay tila isang malungkot na awit na paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Talia habang minamasdan niya ang dahan-dahang paglubog ng araw sa pampang ng isang tahimik na bayan sa Batangas. Iniwan niya ang marangyang opisina ng Grand Heritage, ang mga suot niyang mamahaling seda at ang ingay ng lungsod na puno ng pagkukunwari. Dito, sa maliit na bakery na itinayo niya sa tabing dagat, ang tanging naririnig niya ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa buhanginan at ang mahinang pag-ugong ng kanyang oven sa madaling araw, ang amoy ng bagong lutong tinapay at ang init ng harina sa kanyang mga kamay ay tila naging gamot sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa bawat pagmasa niya ng kwarta, tila inilalabas niya ang lahat ng bigat na naipon sa kanyang dibdib, ang puot kay Paulo, ang pangungulila sa kanyang ama, at ang hindi maipaliwanag na sakit na dulot ng alaala ni Rafael. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang mabalitaan niya ang naganap na tangka sa buhay ni Paulo sa loob ng bilangguan. Nalaman ni Talia mula kay Attorney Mendoza na hindi si Rafael ang utak sa likod nito, kundi ang isa sa mga dating tauhan ni Doña Aurora na natatakot na kumanta si Paulo laban sa kanila. Sa kabila ng lahat, naramdaman ni Talia ang isang kurot sa kanyang puso, isang paalaala na ang karahasan ay wala talagang idudulot na mabuti. Isang hapon, habang nag-aayos si Talia ng mga tinapay sa estante, naramdaman niya ang dahan-dahang pag-atras ng pintuan ng kanyang shop na nagdulot ng mahinang pagtunog ng maliit na kampanang nakasabit sa itaas. Hindi siya lumingon. Inisip na isa lamang itong suki na bibili ng pandesal. Magandang hapon po, ano pong atin? Masayang bati ni Talia habang abala pa rin sa pag-aayos. Walang sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mabagal at tila nag-aalangang hininga ng taong pumasok. Ang hangin sa loob ng maliit na bakery ay tila biglang naging mabigat. Dala ang isang pamilyar na bango ng sandalwood at tabako na matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Napatigil ang mga kamay ni Talia. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Bawat pintig ay naghahatid ng panginginig sa kanyang mga tuhod. Dahan-dahan siyang humarap. At doon, sa gitna ng sikat ng araw na tumatago sa bintana, nakatayo si Rafael. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting polo at pantalon. Ang kanyang buhok ay bahagyang ginulo ng hangin mula sa dagat. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng talas at lamig, ngayon ay puno ng isang uri ng pagpapakumbaba at matinding pangungulila. Talia. Ang kanyang boses ay tila isang marahang haplos sa pangalan ng babae. Hindi ko balak na gambalain ang kapayapaan mo. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ka. Umatras ng bahagya si Talia. Ang kanyang mga kamay ay pasimpleng pinunasan sa kanyang apron. Paano mo ako nahanap? Hindi mahirap hanapin ang isang bituin, Talia, kahit gaano pa ito pilit na magtago sa dilim. Mahinang sagot ni Rafael. Lumapit siya ng kaunti. Ngunit huminto rin agad nang makita ang pagkailang sa mga mata ng babae. Nabalitaan ko ang tungkol sa Grand Heritage. Maayos na ang lahat. Ang mga taong nagkasala sa tatay mo ay tuluyan ng nabubulok sa rehas. Ang pamilya ko, ang lahat ng ari-arian namin ay naibenta na para ibalik ang bawat sentimong ninakaw ng ama ko. Tinitigan ni Talia si Rafael. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang pagkawala ng dating yabang na tila naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang kaaway o ang tagapagligtas. Ang nakikita niya ay isang lalaking naghahanap din
ng sariling kapatawaran. Bakit ka pa narito, Rafael? Nakuha ko na ang katarungan. Nakuha mo na ang iyong penitensya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Bulong ni Talia. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait na hinaluan ng pag-ibig na ayaw niyang aminin. Narito ako dahil hindi sapat ang katarungan para mabuhay, Talia. Narito ako dahil ang bawat gabi ko ay punong-puno ng iyong anino. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ako humihingi ng pagkakataong bumalik sa dati. Alam kong malaki ang sugat na iniwan ng nakaraan. Gusto ko lang malaman kung may puwang pa ba sa puso mo para sa isang taong handang magsimula sa pinakamababang baitang para lang mapatunayan na ang pag-ibig ko ay totoo. Dahan-dahang lumapit si Rafael at inilapag ang isang maliit na bagay sa counter. Iyon ang kristal na earring ni Talia na naiwala niya sa hotel suite noon. Itinago ko ito dahil ito ang nagpapaalala sa akin na kahit sa pinakamadilim na closet ng ating buhay, may liwanag tayong nahanap. Naramdaman ni Talia ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang pisngi. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tila dahan-dahang naglalantahan sa harap ng katapatan ng lalaki. Ngunit bago pa makasagot si Talia, isang malakas na sigaw mula sa labas ng bakery ang bumasag sa kanilang sandali. Isang pangkat ng mga lalaki na may dalang mga sulo at galit na mukha ang nagtitipon sa labas. Pinangungunahan ng isa sa mga kamag-anak ng pamilya, Valdez, na naghahanap ng huling paghihiganti. Ilabas niyo ang babaeng iyan dahil sa kanya nawala ang lahat sa amin. Nagkatinginan si Natalia at Rafael. Ang panganib ay hindi pa pala tapos at ang huling pagsubok sa kanilang pag-ibig at katatagan ay kumatok na sa pintuan sa gitna ng kanilang muling pagtatagpo. Ang bawat hampas ng galit sa aking pintuan ay tila huling pagsubok ng tadhana bago ang tuluyang paglaya ng aking kaluluwa. Ang boses ni Talia sa loob ng kanyang isipan ay tila isang panalangin habang pinapanood niya ang pagyanig ng pinto ng kanyang maliit na bakery. Sa labas, ang mga sigaw ng paghihiganti mula sa mga kamag-anak ng pamilya Valdez ay tila mga palaso na gustong tumagos sa manipis na kahoy na naghihiwalay sa kanila. Ang ningning ng mga sulo na dala ng mga lalaki ay nagbibigay ng isang mapanganib na kulay kahel sa loob ng silid. Tila isang apoy na handang lamunin ang lahat ng kapayapaang pilit na binuo ni Talia. Mabilis na humarang si Rafael sa harap ng pinto. Ang kanyang malalapad na balikat ay tila naging isang matibay na kuta para kay Talia. Huwag kang lalabas, Talia. Manatili ka sa likod ko. Ang boses ni Rafael ay puno ng determinasyon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buku-buku ng daliri. Hindi, Rafael. Mahinang sagot ni Talia. Ang kanyang boses ay may kakaibang tatag na nagpatigil sa lalaki. Hindi na ako ang Talia na nagtatago sa anino ng iba. Kung ito ang huling kabanata ng aking nakaraan, ako mismo ang tatapos nito. Dahan-dahang lumapit si Talia sa pinto at binuksan ito ng malawak. Ang biglang pagpasok ng malamig na hangin mula sa dagat ay tila nagpalamig sa tensyon sa labas. Tumayo siya sa harap ng pangkat ng mga lalaki. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng buwan. Walang bakas ng takot. Tanging isang malalim na pagkapagod at wagas na dignidad. Ang pinuno ng grupo, isang pinsan ni Paulo na si Dante, ay nagingit-ngit ang nangipin habang itinuturo si Talia. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa amin. Ang grand heritage, ang aming dangal, ang aming yaman. Pagbabayaran mo ang bawat luhang pinaluha mo sa amin. Tumingin si Talia nang diretso sa mga mata ni Dante. Ang yaman na sinasabi mo ay galing sa dugo ng ama ko. Ang dangal na sinasabi mo ay binuo sa mga kasinungalingan at pagnanakaw. Hindi ako ang kumuha sa inyo niyan, kundi ang sarili ninyong kasakiman. Natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng mga sulo at ang tunog ng mga alon sa pampang. Ramdam ni Talia ang bigat ng hiya o kahihiyan na
dahan-dahang bumabalot sa mga taong nasa harap niya. Ang katotohanan ay tila isang malakas na salamin na ipinaharap niya sa kanila. At ang nakita nila ay ang sarili nilang kapangitan. Umalis na kayo. Dagdag ni Talia, ang kanyang boses ay tila isang huling babala. Ang batas ay tapos na sa pamilya ninyo. Huwag niyo nang hayaang ang tadhana naman ang sumingil sa inyo ng mas matindi. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Mabilis na lumalapit. Iyon ang hudyat na nagpabuwag sa pangkat. Isa-isang ibinagsak ng mga lalaki ang kanilang mga sulo sa buhanginan at mabilis na nagtatakbo palayo. Tila mga daga na natatakot sa liwanag. Naiwan ang katahimikan. Ang amoy ng usok ay dahan-dahang tinatangay ng hangin mula sa dagat. Napasandal si Talia sa pintuan. Ang kanyang hininga ay lumabas sa isang mahabang buntong hininga na puno ng paglaya. Tapos na. Ang huling tanikala ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol. Lumapit si Rafael at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Talia. Ang haplos nito ay hindi na puno ng tensyon ng paghihiganti, kundi isang wagas na kalinga. Ligtas na ang lahat, Talia. Wala na silang magagawa pa. Tumingin si Talia sa dagat, sa abot tanaw, kung saan ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip. Rafael, ang pagpapatawad ba ay para sa kanila o para sa sarili ko? Ang pagpapatawad ay ang tulay na magdadala sa iyo patungo sa bukas, Talia. Mahinang sagot ni Rafael. At kung pahihintulutan mo ako, gusto kong samahan ka sa pagtawid sa tulay na yon. Hindi bilang Rafael na may utang na loob, kundi bilang lalaking handang magmahal sa iyo ng walang kondisyon. Naramdaman ni Talia ang init ng kanyang mga luha. Mga luhang hindi na galing sa sakit, kundi sa pag-asa. Tumingin siya kay Rafael at nakita ang lalaking handaring magsimulang muli mula sa wala. Sa gitna ng simpleng bakery na yon, malayo sa karangyaan ng Grand Heritage, nahanap ni Talia ang tunay niyang yaman. Dahan-dahan, silang naglakad patungo sa pampang. Ang kanilang mga yabag sa buhanginan ay tila isang bagong himig ng buhay. Sa bawat hakbang, ang bawat hapdi ng kahapon ay tila dahan-dahang hinuhugasan ng bawat daloy ng alon. Sa pagsikat ng araw, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang maliwanag na umaga kung saan ang pag-ibig ay hindi na isang lihim at ang kapayapaan ay hindi na lamang isang pangarap. Sila ay malaya na. Mga kaluluwang nagkasugat man ay natuto namang maghilom sa ilalim ng kalinga ng katotohanan. Ang dagat ay may sariling paraan ng paghuhugas sa bawat bakas ng nakaraan. Dahan-dahang binubura ang mga ukit ng sakit sa buhanginian ng ating mga alaala hanggang sa tanging ang kinang na lamang ng umaga ang manatili. Lumipas ang 3 taon mula nang ang ingay ng mga sirena at ang sigaw ng puot ay huling narinig sa munting bayang ito. Ngayon, ang tanging musikang bumabalot sa buhay ni Talia ay ang masayang tawanan ng mga batang bumibili sa kanyang bakery at ang mahinang paghuni ng hangin sa mga puno ng niyog. Sa loob ng kanyang munting tahanan na amoy vanila at sariwang harina, nakaupo si Talia sa harap ng isang lumang desk. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang liham na nanggaling sa loob ng bilangguan. Mula ito kay Paulo. Sa bawat letra ng sulat, mababasa ang pagsisisi at ang paghingi ng tawad sa lahat ng kanyang ninakaw. Sinabi rin nito na si Doña Aurora ay dahan-dahan ng kinakain ng sakit at limot. Isang anino na lamang ng babaeng dati ay niyanig ang Grand Heritage sa kanyang bawat hakbang. Dahan-dahang itinupi ni Talia ang liham at inilagay ito sa isang kahon ng mga lumang alaala. Hindi siya nakaramdam ng galit. Wala na rin ang pait na dati ay sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang kapatawaran na dati ay inakala niyang isang imposibleng bundok na aakyatin ay kusa palang dumarating kapag ang iyong puso ay puno na ng sariling kaligayahan. Pinatawad na niya sila
Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan. Talia, nakahanda na ang mga bagong luto na tinapay. Marami na ang naghihintay sa labas. Ang boses ni Rafael ay malambot na tumawag mula sa kusina. Lumabas si Talia at nakita ang lalaking naging sandigan niya sa gitna ng unos. Si Rafael ay hindi na ang tigre ng Makati na kinatatakutan ng lahat. Siya na ngayon ang katuwang ni Talia sa pagmamasa ng kwarta. Ang lalaking ang tanging ambisyon ay makitang nakangiti ang babaeng mahal niya sa bawat paglubog ng araw. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na nakatago sa madilim na closet ng presidential suite, kundi malayang namumukadkad sa ilalim ng sikat ng araw, isang pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok at lumabas na kasing puro ng ginto. Lumapit si Rafael at dahan-dahang humalik sa noo ni Talia. Isang haplos na puno ng pangako at kalinga. "Maayos ka ba, mahal ko?" Mahinang tanong nito. "Higit pa sa maayos, Rafael," sagot ni Talia habang nakatingin sa malawak na asul na dagat. "Sa wakas, ang aking pangarap ay hindi na lamang gawa sa kristal na madaling mabasag. Ito ay binuo sa matibay na pundasyon ng katotohanan at pagmamahal. Nahanap na ni Talia ang tunay na katarungan, hindi sa pagkakakulong ng kanyang mga kaaway, kundi sa paglaya ng kanyang sariling puso mula sa gapos ng kahapon. Ang Grand Heritage ay pinapatakbo na ngayon ng isang foundation na tumutulong sa mga naulilang anak na katulad niya noon, isang pamana ng kanyang ama na patuloy na nagbibigay ng liwanag sa iba. Sa huling sandali ng kanilang pagtititigan, naramdaman ni Talia ang wagas na kapayapaan. Natutunan niya na ang bawat sugat ay may layunin at ang bawat luhang pumatak ay nagsilbing ulan para sa paglago ng isang mas matatag na pagkatao. Ang buhay ay tila isang tinapay na kailangang dumaan sa init ng oven para maging masarap at kapaki-pakinabang. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglalakad ang dalawa sa pampang, magkahawak kamay sa gitna ng bango ng dagat at ng bagong lutong tinapay. Ang kanilang kwento ay isang patunay na kahit gaano man kadilim ang gabi, ang umaga ay laging darating para sa mga pusong marunong magpatawad, marunong maghintay, at higit sa lahat, marunong magmahal ng walang hanggan. Ang bawat yapak sa buhanginan ay hudyat ng isang bagong kabanata, kung saan ang alat ng dagat ay hindi na nagmumula sa mga luha ng pait, kundi sa kalayaang matagal nating ipinaglaban at hinintay. Sa wakas, ang katahimikan ay hindi na isang parusa, kundi isang banal na kalinga para sa isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito ni Talia. Habang isinusulat ko ang bahaging iyon sa gitna ng dambana, kung saan walang awang isinaboy ang champagne sa mukha ni Talia at pinagtulungang hiyain ng lahat, tila nadurog din ang aking puso at naramdaman ko ang bawat patak ng kahihiyang yon. Alam kong marami sa inyo ang nakaramdam ng ganoong klaseng sakit sa totoong buhay. Iyong pakiramdam na kahit ibinigay mo na ang bawat piraso ng iyong kaluluwa para pagsilbihan ang pangarap ng iba, ikaw pa rin ang lalabas na masama at walang halaga. Ang kwentong ito ay bunga ng malalim na pagninilay sa mga totoong karanasan ng mga babaeng patuloy na bumabangon sa kabila ng mga sugat na dulot ng pagkakanulo. Tandaan ninyo, ang ating buhay ay parang ang paggawa ng tinapay sa munting bakery ni Talia. Kailangan nating mamasang maigi ng tadhana, kailangang mapitpit at madiin ng mga pagsubok at dumaan sa matinding init ng hurunuhan para lamang lumabas ang tunay nating bango at halaga. Huwag kayong matakot sa masa ng tadhana dahil iyon ang naghuhubog sa ating pagkatao para maging mas matatag at mas kapaki-pakinabang sa huli. Ang ating mga galos ay hindi kapintasan, kundi mga marka ng isang masarap na tagumpay. Sa tingin niyo ba, tama lang ang naging desisyon ni Talia na bigyan ng pagkakataon si Rafael sa kabila ng madilim na nakaraan ng pamilya nito?
O dapat ba ay pinili na lang niyang mamuhay ng mag-isa para sa kanyang sariling katahimikan? Napaka-importante po sa akin na malaman ang inyong pananaw. At bago tayo magpaalam, nasaan po ba kayo ngayon habang nakikinig sa audio na ito? Baka po kayo ay nagluluto para sa hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o baka naman ay pilit na nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Ibahagi niyo naman po sa comment section ang inyong mga nararamdaman at kwento. Dahil dito, palaging may mga pusong handang makinig at umunawa sa inyo. Paki-like at share na rin po ang ating kwento para magsilbing inspirasyon sa iba nating mga kababayan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating buhay, manatiling matatag, manatiling tapat sa sarili, at tandaan na palaging may bukang liwayway na naghihintay matapos ang pinakamahabang gabi. Pamagat ng kwento, sa likod ng kristal na pangarap, ang pagbangon ni Talia Laruin. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.